At para sa ating mga balita, Russia, may masamang balak daw sa Bangladesh at Indonesia. At mga miyembro ng Hamas, malapit nang maubos. Gaza Strip, sasakupin na ng Israel. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Plano ngayon ng bansang Russia na palawakin ang kanilang sandatahang lakas. At dalawang bansa ang di umano'y tinitingnan ni Pangulong Vladimir Putin para isagawa ito, ang Bangladesh at ang Indonesia. Tatlong barkong pangdigma ng Russia ang kasalukuyang nasa Bangladesh. Bagaman tahimik ang kanilang pagdating sa bansa, kapansin-pansin na ngayon ang kanilang presensya doon. Samantala, lumulutang din ang mga ulat tungkol sa interes ng Russia sa Indonesia, kung saan may mga bulong-bulungan na nais daw ni Putin na magkaroon ng access sa isang air defense base sa mga isla ng Indonesia. Tanong ngayon ng marami, ano ang pakay ng Russia sa dalawang bansang ito? Malinaw umano na hindi lang simpleng pagbisita ang dahilan ng pagdating ng mga barkong pangdigma ng Russia. Ayon sa ulat, tatlong barkong pangdigma nga daw ng Russia ang kasalukuyang nasa Bangladesh ngayon. Nakadaong ang mga ito sa pantalan ng Chittagong na siyang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Bangladesh. Nakatakda silang manatili roon ng 4 na araw. Ayon sa Russia at Bangladesh, ang pagbisita ng mga barko ay pawang goodwill visit lamang o pagpapakita lamang ng mabuting pakikitungo sa isa't isa. Sabi ng Russia, ito ay isang karaniwang paghinto o routine pit stop. Pero tanong ng ilan, bakit kailangang bumiyahe ng libu-libong kilometro ang mga barko ng Russia para lamang sa isang handshake? Naniniwala ang mga eksperto na may mas malalim na dahilan ang mga ito. Noong nakaraang linggo, bumisita ang hepe ng hukbong sandatahan ng Bangladesh sa lungsod ng Moscow, Russia. Nakipagkita siya sa mga matataas na opisyal ng militar doon. Dalawang bagay ang naging agenda nila, mga armas at kooperasyong militar. At makalipas lamang ang isang linggo, dumating na nga sa Bangladesh ang mga barko ng Russia. Sa katunayan, matagal na ang ugnayan ng dalawang bansa na nagsimula pa sa panahon ng Cold War. Noong 1971, sa panahon ng digmaan para sa kalayaan ng Bangladesh, hinarangan ng mga barkong pandigma ng Russia ang daanan papunta sa Bay of Bengal. Yan ay para hindi makapasok ang mga barko ng Amerika na magdadala sana ng armas sa Pakistan. Naging mahalaga ang papel ng Russia sa kalayaan ng Bangladesh. Mula noon, malaki na ang naging pagdepende ng Bangladesh sa Russia pagdating sa mga armas. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy ito. Bukod rito, malaki rin ang mga investment ng Russia sa Bangladesh, gaya ng Rupur Nuclear Plant, ang kaisa-isang nuclear power plant ng Bangladesh. Pinopondohan ito ng Russia at sila rin ang gumawa. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng nasabing nuclear power plant ngayong taong ito. Malinaw dito na may strategic interest ang Moscow sa Bangladesh at ang access sa Indian Ocean ay dagdag na benepisyo lamang para sa kanila. Dito na rin papasok ang pangalawang bansa na tinututukan ng Russia, ang Indonesia. Batay sa ulat, nais daw ng Russia na magkaroon ng airbase sa isa sa mga isla ng Indonesia. Ang islang tinutukoy ay ang isla ng Biak, na matatagpuan sa silangang bahagi ng Indonesia at humigit kumulang 1,400 kilometers ang layo mula sa Australia. Naniniwala ang mga eksperto na ang paglalagay ng Russia ng isang air base sa Indo-Pacific ay isang direktang hamon sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Ayon sa mga ulat, gusto daw ng Russia na mag-deploy ng mga long-range bombers sa Indonesia. Isang ulat na hindi pa kumpirmado ngayon pero nangangamba na ang Australia. Matatandaan na noong nakaraang taon, bumisita rin sa Moscow ang Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. Matapos ang pagbisita ay naging bahagi na ng BRICS ang Indonesia at sinasabing malaki daw ang naging papel ng Russia sa naging desisyon ng Pangulo ng Indonesia.
Noong Pebrero ng taong kasalukuyan, bumisita rin sa Indonesia ang kanang kamay ni Putin na si Sergei Shoigu. Nakipagpulong siya ukol sa iba't ibang paksa gaya ng kalakalan, turismo at posibleng military access. Inaasahan na makikitang muli sina Prabowo at Putin ngayong buwan ng Hunyo. Isa sa mga posibleng maging paksa ng usapan ay ang base militar ng Russia sa Indonesia. Isang bagay na posibleng magdulot ng kaba sa rehiyon. Bagaman una nang itinanggi ito ng Indonesia, sinasabing kinakabahan na ang Australia sa mga nasabing balita. Para kay Putin, napakahalaga ng bansang Indonesia. Isang bansa na may 17,000 isla at tanaw nito ang isa sa pinakamahalagang checkpoint sa buong mundo, ang Malacca Strait. Ayaw ng mga taga-Europa na magkaroon ng presensya si Putin sa kanilang kontinente, kaya't posibleng nakatingin naman ngayon ang Russia sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Indo-Pacific ay parang chessboard ngayon. Lahat ng bansa ay gustong magkaroon ng bahagi rito. Inumpisahan na ng China ang militarisasyon sa South China Sea, habang ang US naman ay patuloy na pinalalakas ang kanyang presensya at mga kaalyado sa rehiyon. At ngayon, nais naman ng Russia na gumawa ng sarili nilang kilos. Tanong ngayon ng mga eksperto, ito ba ay bahagi lamang ng pakikipagsapalaran o sugal ng Russia? Nauubos na ang kanyang mga sundalo sa Ukraine. Kakayanin pa ba niyang suportahan ang kanyang kampanya sa ibang parte ng mundo? Sa ibang balita, mga miyembro ng Hamas, paubos na. Walang pera, walang katapatan, walang kontrol. Ito ang krisis na kinakaharap ngayon ng mga rebeldeng Hamas sa Gaza habang nagpapatuloy ang walang humpay na pag-atake at pagkubkob ng Israel na naging dahilan ng tuloy-tuloy na paghinto ng daloy ng pera para sa mga terorista. Batay sa report, napakaraming Hamas fighters na ang hindi na nababayaran hanggang ngayon at tuloy-tuloy pa ang protesta ng mga Palestino sa Gaza. Isang pambihirang imahe ang lumalabas ngayon online mula sa Gaza Strip kung saan ipinapakita ang pagsigaw ng mga Palestino laban sa pamumuno ng mga Hamas sa kanilang lugar. Daan-daang Palestino ang lumabas sa Beit Lahia, sumisigaw ng mga panawagan tulad ng Hamas out at walang kwentang mga Hamas. Dagdag pa rito, nananawagan din ang mga rallyista na palayain na ang mga bihag na Israeli at tuluyan ng wakasan ang gera. Nabubuhay kami sa ika-21 siglo pero pinagdadamot sa amin ang mga pangunahing karapatang pantao. Ni isang pirasong tinapay, nahihirapan pa kaming makakuha. Nananawagan kami sa mga matitino at marurunong naming mga kasama na agad na palayain ang mga bihag na Israeli. Dapat nang itigil ang digmaan at palayain ang mga dinukot. Wala nang dapat na pag-aaway, kundi pamumuhay at pakikipagkaisa. Ang Hamas ay kasalukuyang dumaranas din ngayon ng matinding krisis pinansyal. Nahihirapan na itong bayaran ang mga mandirigma nila at ang kanilang mga staff dahil sa lalong humihigpit na mga patakaran at opensibang militar ng Israel. Batay sa mga ulat, hindi pa nakakatanggap ng sahod ang maraming mandirigmang Hamas mula pa noong buwan ng Marso. Sa nakalipas na mga buwan, umaasa lamang daw ang Hamas sa mga maselan at hindi matibay na pinagkukunan ng pondo gaya ng black market, foreign support at buwis mula sa mga mangangalakal. Gayunman, dahil sa mas pinahigpit na kontrol ng Israel at pag-target sa mga taong namamahala sa pinansyal ng Hamas, tuluyan nang naparalisa ang kanilang sistema. Dahil dito, humihina na ngayon ang kakayahan ng Hamas na mag-recruit ng mga bagong kasapi at unti-unting nawawalan na rin ng kontrol sa kanilang hanay. Ang matinding kakapusan sa pera ay lalo pang nagpapabigat ngayon sa kalagayan ng mga sibilyan sa Gaza, kung saan ang salaping ginagamit doon ay ang national currency ng Israel. Ang mga lumikas na residente ay naghahanap na ng pagkain, tirahan o gamot sa winasak na lugar at napipilitan na ring magsumikap makakuha lang ng pera pambili sa mga pangunahing pangangailangan. Tuwing pumupunta ako sa panaderya, ang tagal kong nakapila para lang makabili ng tinapay.
Pag-uwi ko, sinasabi ko sa nanay ko na hindi ko na kaya, parang nahihirapan akong huminga habang naghihintay. Pero ang sabi ng nanay ko, wala tayong ibang pagpipilian. Dati akong isang manggagawa, ngayon, wala na akong kita dahil sa kawalan ng trabaho. Kaya gumawa na lang kami ng asawa ko ng lutuan na ito. Kumikita kami ng 20 shekels o humigit kumulang $5 sa isang araw mula rito para may pangtustos sa aming pamilya. Ngayon, ang isang pirasong tinapay na lang ang pinakapangunahing pangangailangan ng mga tao. Lahat ay naghahanap ng tinapay. Nagbabala naman ang United Nations tungkol sa lumalalang kalagayan at kakulangan ng gamot at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa Gaza. Dahil dito, sinabi ng Hamas na handa na silang palayain ang lahat ng mga natitirang bihag kapalit ng tuluyang paghinto ng digmaan sa Gaza. Handa na ang Hamas na makipag-ayos at magkaroon ng kasunduan tungkol sa palitan ng mga bihag para sa ilang mga Palestinong nakakulong sa Israel. Ganap na tapusin na ang digmaan para sa aming mga kababayan, lisanin ang Gaza Strip, at muling itayo ang Gaza. Samantala, patuloy namang nagtatrabaho ang mga mediators mula sa Egypt para muling buhayin ang naunsyaming tigil putukan noong buwan ng Enero. Pero tila wala pang nakikitang pag-asa sa ngayon, lalo't parehong nagsisisihan ang Israel at Hamas ng mga paglabag nila sa kasunduan. Kaugnay pa rin ng balitang ito, patuloy na pinag-iigting ng Israel ang kanilang operasyong militar sa Gaza. Mas lalong dumami ang mga tropa at tangke na ipinadadala sa nasabing teritoryo. Ang mga sundalong Israeli ay nagsasagawa ng mga operasyon door-to-door, umaasa na matatagpuan ang mga bihag na hawak pa rin ng Hamas hanggang ngayon. Lalong pinalakas ang operasyong militar matapos i-anunsyo na bahagi na ngayon ng plano ng Israel na sakupin na ang buong Gaza. Ayon yan sa mismong Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Dagdag pa niya, kasalukuyang nasa ilalim na daw ng kontrol ng Israeli Army ang kalahati ng Gaza at hindi daw nila bibitawan ang teritoryong ito. Hindi namin papayagan na pagbantaan ng mga kaaway na ito ang aming mga komunidad at mga mamamayan, kaya't layunin ng kasalukuyang operasyon na i-pressure ang Hamas para palayain muna ang mga bihag. At kapag patuloy silang tatanggi, mas lalo naman naming palalakasan ang paghampas sa kanila hanggang sa matalo sila ng tuluyan at maibalik ang mga bihag. Ang sinabi ni Katz ay aprobado mismo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sinisipa ang Hamas na siyang pangunahing dahilan daw kung bakit nawasak ang kanilang lugar. Patuloy naming pinapahina ang kalaban, at mas lalo pang magdurusa ang Hamas sa mga susunod na atake. Mahigpit ang panawagan namin na pakawalan na ng Hamas ang mga bihag. At determinado kaming makamit ang lahat ng layunin ng aming pakikidigma sa tulong ng aming matatapang na sundalo. Sa ngayon ay malawak na nga ang sakop ng mga tropang Israeli sa hilagang bahagi ng Gaza. Hawak na nila ang Erez Crossing, ang Gaza City at patuloy din ang kanilang pag-abante patungong Khan Yunis. Ang paglusob ng Israel ay nanggagaling sa dalawang panig. Merong galing sa hilaga at meron ding galing sa timog. Sa timog ay kontrolado na nila ang Rafah Crossing at nakapagtatag na rin sila ng buffer zone na maghihiwalay sa gitna at timog Gaza. Sa kabuuan, unti-unting hinahati ng hukbong Israel ang Gaza at kinukuha ang kontrol sa bawat bahagi. Ayon sa Israel, ginagawa nila ito para makorner ang Hamas at mapilitan ng palayain ang mga bihag. Samantala, hindi naman maikubli ang matinding galit na nararamdaman ngayon ng mga Palestino dahil sa mga nangyayari. Wala nang ligtas na lugar. Saan pa ba kami dapat pumunta? Kagabi, tumakbo ang mga tao papunta sa dagat, umaasang makaligtas, tumalon sila sa tubig. Oo, tumakbo ang mga tao sa dagat. Saan ba talaga dapat pumunta ang mga tao? Saan kami pupunta? Tutol ang Lebanon, Jordan at Gaza sa mga bagong pahayag ng Israel. Ayon sa kanila, walang karapatan ang Israel na sakupin ang Gaza. Pero suportado ng Estados Unidos ang Israel. Sa katunayan nga ay nagpulong kamakailan sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump para pag-usapan ang problema sa Gaza.
Sinabi ni Trump na Hamas ang siyang pangunahing problema pero dapat munang palayain ang mga bihag. Dahil kapag kinausap mo sila, tulad ng ginawa ko, makikita mong hindi ka panipaniwala ang pinagdaanan nila. Pero unti-unti na tayong umuusad. Nakikipag-ugnayan tayo sa Israel. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Hamas. At totoo, napakahirap nilang kausapin at napakadumi ng ginagawa nila. Patuloy ngayon ang pag-abante ng operasyong militar ng Israel. Yan ay sa kabila ng libu-libo ng nasawi sa Gaza at milyon-milyon naman ang nawalan na ng tahanan. Nangangamba ang ilang mga eksperto na ang plano ng Israel na sakupin ang Gaza ang magiging dahilan ngayon ng lalo pang pagtindi ng tensyon sa rehiyon at magdulot ng mas malawak na labanan sa Middle East. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.